Sa atin pong ebanghelyo ay inaanyayahan tayo ng Panginoon upang masumpungan natin at matuklasan ang kahalagahan ng pamamahinga kasama ang Panginoon. Resting with the Lord. Ang mga apostoles, natunghayan natin, kababalik lamang po nila mula sa misyon na iniatas sa kanila ng Panginoon. Matapos silang magpalayas ng maraming demonyo sa inaalihan nito, matapos sila makapagpagaling ng mga may sakit at mangaral ng mabuting balita, siyempre po, sa dami ng trabaho, napagod sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa ilang na lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti, upang malayo kayo sa karamihan. Napakahalaga po ng pamamahinga. Napagod sila, kaya pinagpapahinga sila ng Panginoon. Kung susuriin daw po natin, isa daw po sa mga tukso sa buhay paglilingkod bilang Kristiyano ay yung masyadong nakafocus sa napakaraming bagay, gustong-gustong ma-accomplish ang napakaraming bagay, halos one-man committee na nga kuminsan pag kumilos. Pero ang sabi nga, wanting to do many things and thus leaving the Lord a little to the side. Maraming nagagawa pero may nakakalimutan. Kaya ano po yung paalala sa atin ng catechism? Patuloy tayong pinapaalalahanan ng katekismo na kapag pinag-uusapan daw po natin yung tungkol sa pananalangin, isa daw po sa pinakamalaking danger, the greatest danger na maaari natin i-consider ay yung isipin ng tao na mas maraming mahalagang bagay na dapat nating gawin, mas mahalaga na mas dapat nating unahin. Pero ang tanong doon, mas mahalaga pa ba kaysa magdasal? Mas mahalaga pa ba kaysa sa pagsisimba? Lalo na ngayon na pwede naman na magsimba yung karamihan, lalo tigit yung mga nasa tamang edad, pwede na kayo magsimba. Pero nakakalimutan pa rin magpunta sa simbahan kahit hindi pa rin masyado napupuno yung mga allotted na upuan para sa atin. Nakakatuwa, pagka araw ng linggo marami na rin nagsisimba kahit papano. No? Kaya't kung babalikan po natin yung ating ebanghelyo, ano yung atas sa atin? That we must be able to pray. Let us make it personal. Sabihin nga natin, I must be able to pray. Sabay-sabay. Dapat akong magdasal. Dapat akong manalangin. Sabi nga, yung panalangin, ito yung ating pinakamabilis na means of communication sa Diyos. Ano daw po yung mga dapat nating gawin? Dalawang bagay. Ang una ay dapat tayong manatili sa piling ni Jesus. And let us consider Jesus as our best friend. Sino best friend mo? Who is your best friend? Ituring daw natin si Jesus bilang ating kapwa. Ituring natin si Jesus bilang kaibigan na pwede naman nating kausapin. Hindi na natin kailangan ng cellphone. No text, no messenger, no Viber, no Facebook is needed. Sabihin nga natin, just pray. Sabay-sabay. Magdasal ka lang and you will have a direct communication kay Jesus. Simulan daw po natin doon sa tinatawag na act of presence of God. Nakakatuwa po pagka nagdadasal
yung mga charismatic, let us put ourselves in the presence of the Lord. Diba? Yun yung paanyaya. Ilagay natin yung ating sarili sa presensya ng Diyos. Damahin natin yung presensya ng Diyos at siya ay tunay nating kapiling. God is with us. Sabay-sabay nga natin sambitin, God is with us. And that is the meaning of the name Emmanuel. Ikalawa, dapat pahalagahan daw po natin yung pag-iisa. Napakahirap po magdasal kapag maingay yung katabi mo. Napakahirap magdasal kapag gulong-gulo yung isip natin. Napakahirap magdasal kapag nandito tayo sa simbahan pero yung isip natin nasa bukid, yung isip natin nasa palengke. Mahirap magdasal kapag nandito tayo sa simbahan pero ang iniisip natin ay problema. No? Kaya, let us be alone. And the challenge is to be alone with the alone. And who is that alone? Jesus, God, the Holy Spirit. Just to be alone with the alone. Practical po yan, no? Parang relasyon lang sa kapwa. Kung gusto natin kausap yung isang tao, kinakailangan yung isang intimate, sabihin nga natin, intimate and profound conversation. Di ba kapag gusto mo yung tao, di ba kapag kakakuladitan mo yung tao, kapag kakaututang dila mo yung tao, makita mo pa lang talagang bubuka na yung bibig mo. Talaga may sasabihin ka kahit pa paano. Pero kapag ayaw mo yung tao, hindi mo kakausapin eh. Kapag hindi mo kinakausap yung tao, there is no intimacy. Since there is no intimacy, there is no profound conversation. Hindi nga kayo nag-uusap eh. Parang hindi kayo magkasama. Parang hindi kayo magkakilala. Pakialam mo kung nandiyan ka. As if you are not existing. Pero, kapag ang pinag-uusapan natin ay ang relasyon natin sa Diyos, kinakailangan heart to heart. When we pray, we communicate to God heart to heart. Puso sa puso. Pero sabi ko nga kanina, kapag hindi natin gusto yung kausap natin, very casual. Minsan malamig yung pakikitungo. Pero sa pakikipag-usap natin sa Diyos, dapat laging nandoon okay, taas muli ang kamay, kamay sa dibdib, sabihin mo, alab ng puso. Nag-aalab yung puso natin sa pagmamahal at pananampalataya sapagkat ipinapadama sa atin ng Diyos yung alab ng kanyang pagmamahal. Palakpakan ang Panginoon. And as we end this reflection, ano yung hamon sa atin? As we pray, dapat tayong makatagpo ng kapahingahan sa Panginoon. Lalo tigit kapag tumanggap po tayo ng Holy Communion. That is the moment. Tinanggap mo si Jesus, hindi sa bibig. Kaya nga ang tawag dyan, communion eh. Sa pagtanggap mo kay Jesus, tanggapin siya dapat sa puso. At sa pagtanggap natin sa Kanya sa ating puso, dapat iwasan natin yung danger na ito. May danger daw po na pinupuno natin yung ating dapat na ipinagpapasalamat sa pamamagitan ng mga memorized words. No. Dapat hindi yung mga memoryadong panalangin ang dinadasal natin as we receive Jesus during the Holy Communion. Makipag-usap tayo sa Panginoon, heart to heart. No? Pagkapakinabang natin, ang pinakamainam daw pong gawin ay manatili lamang sa katahimikan upang sa gayon, mapanumbalik natin ng lakas habang nangungusap sa atin ang Panginoon in the silence of our hearts.
Sa halip na sabihin natin sa Kanya sa ating panalangin, lahat ng ating mga plano, balakin sa buhay. Actually, wala tayong dapat sabihin. No? Remain in silence at hayaan natin ang Panginoon turuan tayo, himukin tayo, bigyang lakas at inspirasyon. Saan natin makukuha ang lahat ng yan? Yan ay sa pamamagitan ng ating panalangin. An intimate moment with the Lord. At nandoon yung sinabi ni Father kanina, andun yung profound communication. Nangungusap ang Diyos sa atin. Gumagabay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin. Ano sabi ni Father kanina? As we communicate with God, as we communicate with Jesus, no text, no messenger, no Viber, no Facebook, ano itulo? Just pray. Harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, just pray. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.